Hey Louie, good morning. Ito na yung airgun mo. Ito yung paglagay ng clip. Hindi yan katulad nung iba kasi na piyak dito pag ano. Ito sa atin ay babaw ang pasok. Push lang. Pupush mo lang pag ganyan. So hindi yan mahuhulog. Tapos pagkuha mo, angat lang. May starter yan dyan para hindi pumasok mabuti yung karete. Tapos mayroon yung panutang dyan kinakalagay yung bala para masinop. Ito pag nahulog sa tubig nakalutang to dahil dito, so dito lulubog. So ganyan napasok ka. Ganyan. So ito yung silencer. Pagtanggal niyan at pagkabit, kunti lang na konting pit lang. Okay, ganyan. Yan, halos naka 4 speed yan. Kung makikita mo, meron siya bungkalaw dyan. Puyo. Para pagpasok ito, itatapat mo lang dyan. Tapos, hanapin mo ang pinipilip mo. Yan o. Ihanap mo siya para makapasok siya doon sa puyo. O yan. Sigurado na nandun siya. Saka maigpitan lang konti. Doon. Para sure. Kaya nasa tagiliran nito, kargahan. Una-una para disturbo dito sa tali, di ba? So, hindi siya istorbo doon. Pangalawa, mas madali yan lagyan ng laman pag namamaril ka ng isda. Iba ganyan yan. Mas madali. Walang istorbo. Naiipit mo. Kasi pag namambari ka, ipit mo yan eh. Pag nagkakarga ka na, o pag kinukuha mo na yung isda, so dito yan sa kanan. Ngayon, nakasiro na yan. Dito sa site na to, ayon sa mata ko. Iba-iba tayo ng mata, ng focus. So, i-focus mo rin sa mata mo. Pero sigurado na ito, mamaya papakita ko sa iyo mga tama na nandun. Okay? Ito yung sinasabi ko sa iyo na pellet holder. Konti lang yan kasi pang-emergency lang yan. Unless mamamaril ka ng ibon, siyempre magdadala ka ng marami. Pero kung nangingisda ka, there are times mayroong lalabas na pato sa ere, pwede mo gamitin to. Tanggalin mo yung setup mo ng karete, bunutin mo yung bala, tapos dito mo lalagyan. Yan ang lagayan ng pellet. Swing in, swing out, kaliwa. Yan. Siguraduhin mo lang na pag ipinutok mo yan, naka-close yan. Kasi pag hindi, naiputok mo, lalabas yung ano niya. Mawawala yung plastic na yan. Medyo mahirap gawin yan. Lalo kung wala rin sa inyo. Ito yung trick na sinasabi ko. Yan o. Kung marinig mo, yun yung lock. Okay? First cock lock. Pinaka-importante yan. Yan yung first fire, second fire. Kaya 3 cock yan. First cock lock, second cock fire, third cock fire. Kung mga malapitan lang, pwede ka na dyan. Kahit sa isda. Sa ibon, pwede yan. So yan ang setup niya. Nai-adjust ang putok nito. Nai-adjust.
papakita ko sa iyo. Kulang pa yung putok na yan sa iyo. Mag-adjust ka kung gusto mo. Pero malakas na yan. Ito ang katangian itong air gun, so pwedeng i-adjust ang putok. O yan yung power plant mo. Dito yan i-adjust. So nakalak yan, di ba? So ibaba mo yung hammer na yan, kalabitin mo ito dahan-dahan. Ibaba mo yung hammer, dahan-dahan. Okay. Ito na yan, ito. Yung sa adjustment yan. Ilabas mo yan. Ayan. Papasok yan clockwise, mas lalakas. Counterclockwise ito, mas hihina. So ikaw na magtimpla kung gaano gusto mo kalakas. Kung hindi ka pa nasisiyan dyan, palakasin mo pa, pwede dito. Ayan ang adjustment yan. Meron kang spring housing. Para yung spring mo, hindi parang bulate. No? Yan, diretso lang ang takbo ng spring na yan. Kanya malakas. So kung ibabalik mo na, press mo yung trigger, tulak mo yan pababa, pasok mo yan pababa din. So, tapos, first cap lock, balik mo na siya. Ito, i-hand tight mo muna to bago ka maghigpit para safe ka dun sa thread. Ganyan muna, oh. Kailangan pakagatin mo muna. Ayan. Ayan. So sigurado ka na nakakagat sa thread para hindi ka ma-loose thread. So, yan na siya. Lock. So pagputok mo sa isda, pagputok mo, bago mo tanggalin yung karete, pagputok mo ganyan, antimano, ilak mo na to. Yan. Tapos tanggalin mo na yung nandito para safe. Pag naglalagay ka ng bala ng nito, safe ka din. Hindi pwedeng gamitin itong silencer sa pang-isda. Kailangan wala yan dyan. Tapos, kung red dot ang gagamitin mo, pwede naman dito. Kung crosshair, pwede rin. Pero ikaw ano mag-zero kung ano gusto mong gamitin. Yung crosshair o kaya yung red dot. So, kompleto yan. Kasama na to. Sinama ko na. So, basically, yan lang muna. Kung may tanong ka pa, i-call mo sa akin. So, naka-zero ito sa lang yan, 6 meters lang yan, more or less. Kita natin yun. Yun nasa baba. Ayan ang tama niyan, ito. Ayan, ayan. Yan ang grouping niyan, yan, oh. Tsaka ito, tsaka ito. Siguro lang sa galaw ng kamay, ha. Yan ang mga grouping yan. Puro mababa sa target. Papaliwanag ko siya kung bakit. Okay, pag malapit yung target mo, naturalmente, pag ganyan kalapit, bababa yung tama mo sa target mo kasi kung makikita mo yung front sight mo saka yung butas ng barrel, halos 1/2 inch yan. 1/2 inch. So ganun, mas malapit, mas mababa ang tama mo sa sight mo na dead center.
Sentro ang asinta mo, pero tama niya, mababa. So habang lumalayo ka, nagiging dead center ka sa 10 meters hanggang 15 meters. Sentro ng sentro yun. Siyempre pag mababa, sa ibabaw ko asinta, sa baba ang tama. Hanggang lumalayo, tumataas ang tama mo naman. Pag lumalapit, mas mababa naman. Piyasa ka naman sa dibomba mo, halos pareho lang ang side dito. Exactly the same. Except kung naka-red dot ka na, kung naka-crosshair ka na. So, yan na yan. I-send ko sa'yo yun to, tapos kung may tanong ka, hanggat baka pa, kasi sa Sabado, babalutin ko na to, hindi na natin ito makukuha, bubuksan. Kung nabalot ko to, tuloy-tuloy na to. Okay? See you soon, Luis. Thank you.